Saan? Check. Check. Check.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning rin po sa mga kasama natin at kaisa po natin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Napakabilis ng panahon, parang nakaraan lang, kakabagong taon. Ngayon, September na, kinabukasan. So maglalabas na si Jose Marichan. Pasko na, mararamdaman na natin ang diwa ng Pasko. Sige po, bago po tayo manalangin, magkakaroon po muna tayo ng 30 seconds to 1 minute. Magbubulay-bulay. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka na. Dinadakila ka namin sa Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw, sa pagpapala na patuloy, Panginoon, na nararamdaman. Sa pagsubok, Panginoon, na aming pinagtatagumpayan, Panginoon, kasama kayo. Maraming salamat. Panginoon, sa umaga na ito, samahan niyo po kami. Itong aming gagawin, Panginoon. Pag-awit, pakikinig, salita, naway amin. Sa Panginoon, sa mga wala pa po dito, dalangin ko po ang naman ay po. Maraming salamat, Panginoon. Nabalik po namin sa pagpurit, pagsamba at pagdakila sa pangalan niyo lamang, Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay umawit, magpuri at sumamba sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti mula sa labi ko. Mula sa labi ko, nagpupuri. Mula sa labi ko, nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Sa buhay ko, Ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Minsan ba po sa bawat umaga, bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti mula sa labi ko. Mula sa labi ko, nagpupuri. Mula sa labi ko, nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang
sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Minsan pa po, salamat Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko, mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa
suring ito, sabay-sabay nagagalak, sa dayawan papuri sa'yo. Kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos, di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pa po, kamang-kamangha, kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumbos, di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. Patuloy niyo ipinararana sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Kapahingahan sa iyo kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon
kailan pa man. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay,
palakpak para sa ating Panginoon. Ayan, magandang umaga po sa atin pong lahat. Minsan pa po nating ibigay ang ating pong pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon, sa Kanya pong katapatan, sa ating pong mga buhay. Dakila po talaga ang ating pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. So napakabuti po ng ating Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Tayo po ay, may tatanong po ako sa inyo. Sino po ang naririto ngayon na wala pong problema? Taas nga po kamay. Wala. Sino po ang maraming problema? Taas ang kamay. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po ba na kapag daw tayo ay may problema, tayo po ay normal? Yan ang mga yung katabi mo, normal ba yan? Kasi po pag wala daw problema, abnormal. Tama po ba? Pansinin ninyo, sino po ba yung mga hindi na problema? Di po ba yung mga wala sa katinoan ng isip? Tama po ba? Pero pag nasa katinoan ng ating isip at tayo'y normal, tayo po ay merong problema. Amen. Bahagi na talaga ng ating buhay ang mga suliranin sa buhay natin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi it is a reality and it is a fact na tayo po ay normal. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Sa umaga pong ito, ang ating pong mensahe ay may kinalaman po doon. Pero bago tayo po tuluyan na dumako sa pinakang buod o pinakang tawag po doon laman, mahirap, ay pag-uusapan lang po muna natin ang ilan pong mga bagay para magkaroon lang po tayo ng kumbaga po ay background kung bakit po dumating sila sa ganito pong stage ng kanila pong buhay. So ang atin pong text ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Exodo. So pansinin lang po muna natin ang ilan pong mga bagay may kinalaman po sa aklat po ng Exodo bago po tayo tuluyang dumako sa atin pong pag-aaral. Ang aklat po ng Exodo ay pangalawa sa 66 na aklat sa Lumang Tipan. Ito ay may kahulugan na exit, departure, o sa Tagalog ay paglisan. Ito po ay tumatalakay sa paglisan ng mga Israelita sa bansang Ehipto. Ang paglisan po ng mga Israelita ay siya ring pagtatapos ng matinding hirap nararanasan nila bilang alipin sa bansang Ehipto. At pagpapalaya o pagliligtas sa kanila ng Diyos bilang katuparan ng kanyang pangako kay Abraham at sa kanya pong magiging salinlahi. Upang lubusan po tayong magkaroon ng idea kung bakit po sila, ang mga Israelita, ay napunta sa bansang Ehipto, balikan po natin ang mga ilang pangyayari kaugnay po nito. Sa Exodus chapter 1, verses 1 to 5, ay mababasa po natin, dahilan po sa matinding tagutom, si Jose, na kasalukuyang gobernador noon ng bansang Ehipto, ay pinapunta ang kanyang ama na si Jacob at ang kanyang mga kapatid. Kasama po ang kanilang sambahayan na nakatira sa Kanaan upang manirahan sa bansang Ehipto. Ang sabi po ng mga talata, mula sa Kanaan ay naglakbay ang sambahayan ni Jacob na may kabuuang bilang na 77. So mula po sa 70, sa talatang 7 ay mababasa natin, ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita kaya't sila ay naging makapangyarihan at halos mapuno nila ang buong lupain. Pagdating po ng verse 8, nagkaroon po ng matinding pagbabago sa kalagayan po ng kanilang pamumuhay sa bansang Ehipto. Mababasa po natin na nagkaroon ng hari na hindi nakakakilala kay Jose. Ibig sabihin, mula po sa isang matiwatay, isang mapayapang pamumuhay, ay nagpasimula po ang kanilang paghihirap sa bansang ito. Ano po ang dahilan? Dahil daw po sa takot ng paraon, bunga ng kanilang napakaraming bilang at nagiging mas malakas sila,
Gumawa po sila ng paraan upang matigil ang kanilang pagdami. Verse 11, ang sabi po ay ganito, kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. From this point, naranasan po nila yung tinatawag nating oppression o pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Pero alam niyo po, subalit sa kabila po ng ginagawang pagpapahirap sa kanila, mas lalo silang dumadami. Grabe po ano? Sa kabila po ng matinding pagpapahirap sa kanila, baligtad ang nangyayari. Yung inaasahan po ng paraon at ng mga Ehipsyo na dahilan sa kanilang gagawing pagpahirap, uunti po sila, hindi po sila madadagdagan. Kabaligtad ang nangyari. Ang sabi po, mas lalo po silang dumarami. Verse 12, ngunit habang inaapi ang mga ito, lalo namang dumarami at sila'y tinatatakutan ng mga Ehipsyo. Verse 13, dahil dito'y lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Kaya mababasa po natin sa verse 20, kaya't patuloy na dumadami at lumalakas ang mga Israelita. Chapter 1 po yan. At pagdating po ng Exodus chapter 2, verse 23, isinulat po ang bagay na ito. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon. Ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Maaari po nating itanong, gaano ba katagal ang kanila pong naging paghihirap? Tingnan lang po natin, magkaroon lang po tayo ng konting glimpse sa tinatawag po nating timeline o Bible timeline. May kinalaman po sa kanila pong pag-i-stay sa bansang Ehipto. Paki-flash mga anak. Yan, sabi po ba natin? From 1875 BC, si Jacob po at ang kanyang family ay pumunta po sa lugar ng Ehipto. Genesis chapter 45 verse 9. Pagdating po ng 1700, ang mga Israelita po ay nagmultiply. Exodus chapter 1 verse 5. Kapag kinompute po natin from 1875 to 1700, makakompute po tayo ng equivalent po na 175 years. Tingnan po natin, pagdating po ng 1600, dito ta po nagpasimula yung oppression ng mga Egyptians sa mga Israelites. 16,600 Israelites oppressed by New King, Exodus chapter 1 verse 8. At pagdating po ng 1446 BC, nawala. Yan. Pagdating po ng 1446 BC, ang sabi po dyan, asan na po ba? Nawala na. Ayan, di ko na mabasa. Ang sabi po, yan. Wala po kasi akong kopya dito niyan. Yan. Ang sabi po sa 1446 BC, ang mga Israelites daw po ay grown in their suffering. That is Exodus chapter 2 verses 23. And alam niyo po ba, yung text po natin na ating babasahin na yun, kaugnay po nun, is the same 1446 BC nang si Moses po ay kinomission ng Panginoon, tinawag ng Lord para iligtas at palayain ang bansang Israel. Pag kinompute po natin yan, magkakaroon po tayo ng tinatayang 154 years ng oppression ng bansang Ehipto sa bansang Israel o sa mga Israelita. Tingnan po natin kung gaano po siya katagal. Di po ba? 100, ilan daw po? 54 years. Kaya pag pinagsum up po natin yan, equivalent po na nag-stay po sila sa bansang Ehipto for more than 430 years. At mababasa po natin yan mamaya. So mga kapatid, ito po yung sitwasyon po nila. Nandito po sila sa ganitong sitwasyon at maaari po nilang marahil isipin, nasaan ba ang Diyos sa ganitong sitwasyon? Napakatagal. Di ba may pangako siya na dadalhin kami sa lupang pangako? Where is God na nangako sa aming ninuno na kami ay dadalhin niya sa lupang pangako? So nasa ganito po silang sitwasyon nang sabihin ng Diyos kay Moses ang talatang 7 to 8 na siya pong magiging batayan ng ating pag-aaral. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? So ipinakita lang po natin ano po yung pangkasalukuyan po nilang kalagayan nang sabihin po ng Diyos sa bansang kay Moses yung talatang Exodus chapter 3 verses 7 to 8.
At yun po yung magiging batayan po natin ng atin pong pag-aaral. Pwede po bang tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa po ng salita po ng Diyos? Ang sabi po ng Exodus chapter 3, verses 7 to 8. Basahin ko po sa inyo sa wikang Ingles at kung meron po kayong mga banal na kasulatan ay pwede po ninyo akong sabayan. Exodus chapter 3, verses 7 to 8. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings, and have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them out that land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. So pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Pray lang po tayo mga kapatid, Lord, sa iyo pong patuloy na kapangyarihan, inaasa po namin ang aming pong pag-aaral at pagbubulay-bulay po na ang patuloy po namin pakiusap. Ikaw po ang lubusang mangusap sa amin. Personally, Panginoon, mo po ang aming mga puso't kaisipan. Tulungan mo po kami na pamamagitan po ng iyong napalakas ka. Akay kami nito ay ipatuloy po namin talaga at paglingkod po sa kabila po ng anumang karanasan na amin pong pwedeng maranasan sa mundo pong ito. Sa pangalan po ng aming Panginoon. Makakaupo na po tayo. Bagamat ang chapter 3 po ng Exodo ay tumatalakay sa pagtawag ng Diyos kay Moses upang kasangkapanin siya upang iligtas at palayain mula sa pagkaalipin at dalhin sa lupang pangako ang kanyang bayan ng Israel. Pero nakuha po ang aking pansin sa gitna ng kanilang conversation ang mga talata pong ito. Exodus chapter 3 verses 7 to 8. Kaya nga po ang pamagat po ng atin pong mensahe sa umagang ito, God's comforting words during hard times. God's comforting words during hard times. Nais po nating habang tayo po ay nag-aaral, patuloy na i-remind po tayo ng Panginoon na sa panahon po ng paghihirap at iba't ibang suliranin, mga kapatid, tayo po ay maaring makasumpong pag-asa, kaaliwan at lakas ng loob mula po sa salita ng Diyos. So ano-ano po ba yung mga comforting words na binanggit ng Diyos during Israel's hard times sa pakinig po ni Moises? Sa isa po natin itong titingnan. Pagdating po sa verse 7, makikita po natin yan, then the Lord said. Ito yung parang pinakang keyword po natin, then the Lord said. So ano yung mga comforting words na binatawan po ng Diyos sa pandinig ni Moses, sa gitna po ng paghihirap na naranasan po ng bansang Israel. Meron po tayong pag-aaralan na 4 na bagay mula po sa talatang 7 at hanggang 8. Unang salita po o comforting words ay makikita po natin sa chapter 3 verse 7a ng Exodo. Ang sabi po dyan, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have seen. The first comforting words is, I have seen. Sabihin nyo nga po, I have seen. Nakikita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Ano pa ang kapakahulugan po ng salitang sin? O S-E-N. Ang sin daw po ay strictly observe o considered the matter. Matamang pinagmamasdan at lubos na isinasaalang-alang. Ibig sabihin, maaari natin sabihin ng Diyos yung I have seen o nakikita ko ang labis na paghihirap ng mga Ehipsyo, ang labis na pagpapahirap ng mga Ehipsyo sa aking bayan. Maaring ganito po ang pwedeng sabihin ng Diyos. Aking matamang, pasusing, pinagmamasdan ang kanyang paghihirap. Aking tinitingnang mabuti ang kanilang paghihirap. Aking lubos na isinasang-alang-alang ang labis na hirap na nararanasan ng aking bayan. Kung ang kahulugan po nito ang atin pong kukunin. No. So makikita po natin ang katotohanan po na to kapag binasa po natin ang I have seen o nakikita ko sa iba't ibang salin ng banal na kasulatan. Sa ibang salin po ay mababasa natin I have surely seen. Sa ibang salin, I have certainly seen. I have observed. I have taken a good
long look. Kaya nga po, those words, surely, certainly, observe, taken a good long look, nais po nitong lubos na ipaunawa sa atin mga kapatid na may pakialam ang Diyos sa mga paghihirap po ng kanyang bayan. Alam niyo po ba that the same word I have seen ay mababasa po din po natin sa Exodus chapter 2 verse 25. Ano po ang nakatala po doon? Ang sabi po, nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Mga kapatid, ang Diyos po natin ay Diyos na nakakakita ng lahat ng mga pangyayari sa ating buhay at lahat pa ng maaari pang mangyari sa ating buhay, kasama na po doon ang mga kahirapan na ating pong nararanasan. Amen po ba? Ang isang halimbawa po na to ay makikita po natin sa buhay po ni Hagar sa Genesis chapter 16 verse 13. Alam po natin kung ano ang kwento ni Hagar, di po ba? So dahil siya po ay naging alipin ni Sarah, so sa kagustuhan po ni Sarah na si Abraham ay magkaanak sa pamamagitan ni Hagar, ano pong nangyari? So pinasiping po ni Sarah si Hagar kay Abraham. At nang ito po ay magdalang tao na, panimulang kinukot siya na po ni Hagar si Sarah. At dahil po doon, sabi ni Sarah, palayasin mo na si Hagar. So ang ginawa po ni Hagar, siya po ay lumayas. No? At habang siya po ay nasa disyerto, siya po ay umiiyak sa tindi po ng kanyang kalungkutan. At alam niyo po ba, habang siya po ay umiiyak, meron pong isang anghel na nagpakita sa kanya, Hagar, anong ginagawa mo dito? So nagsumbong po siya. Pero ano po ang sabi po nung anghel, sabi niya, umuwi ka sa iyong Panginoon na si Sarah. Magbalik ka doon at ang anak mo na si Ismael ay magiging ang malaking bansa din. At dito po natin makukuha yung karanasan na sinasabi natin, yung katotohanan na mababasa natin that the Lord sees, I have seen. Pagtingin po natin, pagdating po ng verse, Genesis chapter 16 verse 13, ito po ang sabi ni Hagar. Isang pangyayari, kaya't sinabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin? At hanggang ngayon buhay pa ako. Kaya't tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. You are El Roy, God who sees. You are El Roy, a God who sees. Meron daw pong isang grupo po ng mga kalalakihan na nagsama-sama isang umaga para tulungan po nila yung kanilang kaibigan din na magpintura ng kanilang bahay. So sa pagtatapos po ng araw sa kanilang ginagawa at talagang finish na po yung kanila pong pagpipintura, nakita po nung isa, merong isang maliit na bahagi sa bubong ng bahay ng kanilang kaibigan na hindi pa napipinturahan. Na kung titingnan po mula sa ibaba, ay hindi naman makikita. Kaya sinabi po nito sa kanyang kasama, siguro natin kailangan pinturahan po yun. Sabi niya, kasi hindi naman makikita. Pero ang sabi po ng kaibigan, sumagot po ito at ang sabi niya, hindi totoo yan. Ang sabi niya, nakikita yan, Diyos. Sabi po sa ating talata, I have seen. Ang katotohanan po na sapat to give us hope during hard times. Wala pong nalilingid sa Panginoon. Tayo man po ay mga kahirapang dinaranas na yun. Tandaan po natin, ang comforting words na to na binitawan po ng Diyos sa pandinig ng Moses para sa kapakanan po ng kanyang pong bayang pinili ang Israel. Sabi niya, I have seen. Nakikita. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, nakikita? Diba? So ay hindi lingid at hindi po kailanman malilingid sa Diyos kung ikaw ay nahihirapan. So napaka-comforting, no? Bagamat hindi siguro na alam ng iba at ayaw mong ipahalata na ikaw ay sobra ng nahihirapan, pero mga kapatid, don't worry. Meron pong isang kapangyarihan kakakita po ng lahat ng ating daraan. Kita po niya kalagay. So that was the first comforting word, I have seen. Ang pangalawa po ay mababasa po natin sa verse 7b. Ang sabi po dyan, I have heard the crying out because of their slave drivers. Ano po yung pangalawang comforting words? I have heard. Sabi niyo nga po, I have heard.
naririnig ko. Diba? Galing naman, di po ba? So, hindi lang niya basta nakikita, kundi naririnig pa niya. Naririnig ko ang kanilang pagdaing. Ang heard daw po ay meron pong kaakibat na, tawag po doon, kasing kahulugan sa Hebrew word na shauma. Yan, shauma. Meaning, to hear intelligently. To hear carefully with attention. Ibig sabihin, matalinong pakikinig, mabuting pakikinig. Ibig sabihin po ng binanggit ng salitang I have heard or napakinggan ko, ito po ay isang uri ng pakikinig na hindi lamang napakinggan ng isang tenga at pagkatapos ay lumabas sa kabilang tenga. Kundi ito po ay isang uri, shauma. Ito po ay isang uri ng pakikinig na may intensyong intindihin ang kanyang napapakinggan. Kaya yun po yung, kumbaga parang sinasabi ng Lord, naiintindihan ko ang kanilang mga daing. Tayo po mga tao, nagkakaroon po tayo ng suliranin, may kinalaman po sa pakikinig. Tama po ba? Madalas, nakikinig tayo hindi po para makinig. Nakikinig po tayo hindi para natin maunawaan ang sinasabi ng ating kausap. Kundi nakikinig po tayo para mag-react. Para alam po natin kung ano po ang sasabihin natin sa Kanya. Pero ang Diyos po, hindi. God listen and He do it with the intention to understand. Nakikinig po ang Diyos na meron siyang intensyon na intindihin ang Kanyang napapakinggan. So ano po ba ang narinig ng Diyos? Ang sabi po, I have heard their cry. Yan, naputol na po yung ating PowerPoint. Yan. Sabi niya, I have heard what? Their cry. Di po ba? Narinig ko ang kanilang pagdaing. Yung cry daw po dito ay, ang pakahulugan po niyan ay asrik. A-S-H-R-I-K-A. Shriek. Ang shriek daw po is a loud, sharp, piercing cry. A cry in response to terror or pain. A high-pitched sound. Sa Tagalog po yan, tili. Yung napakinggan daw po ng Diyos na cry, tili. Yung napakinggan daw po na Diyos na pagdaing is a response to terror and pain. Kaya umiiyak at dumadaing ang mga Israelita kasi sila ay nahihirapan. They were oppressed by the Egyptians. Kaya ang nagiging response po nila at nagiging katugunan po nila sa kanila pong mga paghihirap na nararanasan, they groan, they shriek, they cry aloud. Dahil sa matinding hirap po na kanilang nararanasan. And guess what mga kapatid? Ito pong pag-iyak po na to ng mga Israel, naiintindihan po ng Diyos. God heard their cry. Ang sinasabi niya, naiintindihan ko kung bakit sila umiiyak. Ang sabi po ng Panginoon, alam ko ang dahilan kung bakit sila umiiyak. Alam po ng Panginoon at nauunawaan po ng Diyos kung bakit sila umiiyak. Para sa Diyos, hindi lamang po yung simpleng pag-iyak. Hindi lamang po yung basta simpleng boses na lumalabas sa kanilang mga labi. Kundi naiintindihan ng Diyos bakit ang mga bayan niya, bakit ang Israelita umiiyak. Kasi yung iyak nila ay bunga po ng hirap na kanilang nararanasan. And God understand their cry. Mga kapatid, ang sabi nga natin, ang salitang heard o shauma ay mga napakaraming beses po na binanggit sa banal na kasulatan. Mababasa po natin sa mga Awit chapter 34 verse 4, ang sabi po ay ganito, ang aming dalangi dinidinig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Ano po sabi dito? Dinidinig ng Diyos. Inaalis ang takot. Mga Awit 18 verse 6, kaya't si Yahweh aking tinawag, sa aking paghihirap humingi ng habag, mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking paghibik. Maging ang talata pong ito ay nagpapatunay sa atin mga kapatid na naririnig ng Diyos ang ating mga paghibik. Naririnig po ng Diyos ang ating mga pag-iyak. Lalo na nga po ang mga paiyak na dulot po ng kapaitan at kahirapan po na atin pong nararanasan. Pero alam niyo po ba, nakaka-amaze po ang Lord. Minsan hindi naman natin kailangang tumili o sumigaw para tayo ay kanyang mapakinggan. Alam niyo po ba,
Kahit na tayo po'y tahimik at umiiyak lamang, naririnig po tayo ng Panginoon. Isa pang kundanayan po niyan ay ang halimbawa ng karanasan ni Hana. So alam po natin si Ana ay isa pong baog at hindi po magkaanak. At siya din po ay tinutuya ng kanya pong asawa, ng kanya pong asawa. Ang hirap na ng asawa ng kanyang asawa. Kasi dalawa po silang asawa. Kaya may hirap po talaga pag dalawa asawa. Ayan. Andiyan po ba kayo? Nasingit pa yon. So ang sabi po, siya po ay pumunta sa templo. No? At siya po talaga ay tahimik na umiiyak. Nikibot lang yung kanyang labi. Ang sabi sa kanya ni Eli, "Hoy, tumigil ka na sa paglalasing mo." Akala niya lasing si Ana. Pero ang sabi ni Ana, hindi. Pinubuhos ko po ang aking kapaitan sa harapan ng Diyos. Sabi sa kanya ni Eli, umuwi ka, sana ay ipagkaloob sa iyo ng Diyos. For that simple attitude of groaning and crying out before the Lord, hindi siya pumalahaw. Tahimik lang siya. Pero alam niyo po, ang nakakatuwa, 1 Samuel chapter 18 verse 6, mababasa po natin, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, ang katotohanan po, hindi natin kailangang, pero alam niyo po, minsan nakakatulong. Kailangan mo talagang pumalahaw ng para ka Pero alam niyo po, kahit sa pag-iyak at pagdulog sa dear heart, tandaan po natin, sabi po, naririnig. I have naririnig. Sino po sa inyo ang nakakaalam ng movie na Enemy of the State? Lumang movie na to, di po. Paborito ko to dati eh. Alam niyo po ba, ang movie po na to ay, ang bida po dito ay si Will Smith at si Gene Hackman. Ang concept po ng movie na to ay, ang gobyerno po ay meron pong kakayahan, kapabilidad na ikaw ay i-spy. No? Kumbaga, wala ka nang maitatago. At sa kapanahunan po natin, di po ba tayo po ngayon ay grabe po ang ating technology, no? Naging sophisticado na po tayo. Meron tayong mga satellites, meron tayong GPS, meron tayong camera, meron tayong email, we have smartphones, Alexa and Siri. Di ba? Uutusan mo lang, di ba? Yeah, si Siri, di ba? Yung inuutusan natin na pwede tayong ma-hack at ma-monitor. Di ba? At marirealize po talaga natin na marahil hindi lang sa Amerika, kundi sa atin pong bansa, madalang na po talaga yung magkakaroon tayo ng private communications anymore. Kasi ang ating pong mga sinasabi in private, napapakinggan. So, nakakabahala man, pero alam niyo po ba, sabi, there is an even more invasive listener than anyone. And guess what, who is it? Wala pang iba kundi ang whatever we say in public, on Facebook, in private text, even in whispered, in dark corners of the world, God hears. Tandaan po natin yun sa ating mga. Sabi nga po, there is no privacy setting, no mute, no encryption code. Ano ba yung pinagsasabi ni Jack? Diba nakalagay po sa mga message nyo, yung no encryption code? Ba yung nasa baba kapag kayo nagme-message? Yan, paliwanag po ng mga marunong dito. That will stop this. Whatever you're saying. So wala po. Lahat po talaga ay naririnig ng Panginoon. And especially po sa context ng atin pong pinag-aaralan, ang atin pong pag-iyak. Bunga ng hirap na atin pong nais pong sabihin sa atin ng Panginoon patid sa umagang ito. Naririnig. Sabi po ng isang quote, God is not deaf to the cries of the afflicted. He is the best listener. You don't have to shout nor cry out loud because He hears even the very silent, sincere heart. God is up continuously. He doesn't rest or sleep, nor He is blind. I have. Pangatlo po,
Makikita natin, ang first comforting words po natin, I have seen. Pangalawa po, I have heard. At ang pangatlo po, mababasa po natin sa chapter 3, verse 7c. Ang sabi po dyan, I know. Sabi nyo nga po, I know. Ano po mababasa natin sa verse 7c? I know their sufferings. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Grabe, no? Hindi lang pala naririnig ng Lord. Hindi lang pala nakikita ng Lord. At sabi po niya, nalalaman pa niya. Diba? Basahin po natin mga kapatid sa iba't iba pong salin ng banal na kasulatan para mas ma-appreciate po natin yung salitang I know o nalalaman ko o alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. Ang sabi po sa mga iba't ibang salin, I am concerned about their sufferings. I am aware of their suffering. I know their pain and suffering. I know their sorrows. I know all about their pain. I really understand their pain. Natin, ako naiintindihan. God, see and hindi man tayo maintindihan ng mga tao sa atin pong pinagdaraan. Meron daw pong dalawang babae. So, ito po'y balita sa newspaper. No? Patungkol daw po sa kwento ng dalawang babae. No? Na meron pong parehong pangalan, parehong middle name, at parehong apelido. Ipinanganak po sila na magkaparehong petsa at merong magkaparehong SSS number. Nahihirapan po sila kasi ang dalawang babae po na to ay parehong Robert ang pangalan ng kanilang tatay. Ito yung si Kuya Robert. At pareho din po silang nag-aral ng cosmetology at parehong nagtrabaho bilang bookkeeper. At ang nakamamangha po, pareho din silang merong dalawang anak, parehong 21 years old at parehong 19 years old. Pero alam niyo po, sa katagalan, bagamat mahirap, sa bandang huli, ang gobyerno po ay nakumbinsi ng magkaibang tao, sina Patricia Ann Campbell ng Oregon at Patricia Ann Campbell ng Colorado. Kung ang gobyerno nila nahirapan na malaman at may ayos ang bagay na to, pero ako po naniniwala, alam ng Diyos at nalalaman ng Diyos sa kabila ng napakarami po nilang pagkakatulad o pagkakapareho na magkaiba silang tao. Si Patricia Ann Campbell ng Colorado at si Patricia Ann Campbell ng Oregon. Isang katiyakan po na ating alalahanin that God knows us personally and intimately. Ang sabi po ng banal na kasulatan, the very hairs of our heads are numbered. Kahit ang bilang ng ating mga buhok ay alam ng Diyos. Meron po ba sa inyo na nag-try na bilangin ang bilang ng ating mga buhok? Meron na po ba? Eh baka masira po ang ating isip. Huwag nyo na pong itry. Huwag nyo na pong itry. At hindi po natin kayang bilangin. Pero alam nyo po ang nakakatuwa. Ang sabi ng banal na kasulatan, the very hairs of our heads are numbered. Bilang ng Diyos ang bilang ng ating mga buhok. No, then God needs neither name nor social security number to know us, to know who we are and where we are and what we are. Alam po ng Panginoon. Yun nga po, ibabalik natin, especially nga po sa konteksto ng ating pong pag-aaral. Nalalaman at alam po. That was very comforting. Po ba? Alam mo, sinusolo mo yung problema. Pero andyan pala ang God. Sinasabi po ko, hirap na I know. Apo, so, alam ng Diyos at nalalaman ng Diyos. Sabi po ni Matthew Henry, ipas na lang po natin yung
Psalms 139. Na kung gusto niyo pong basahin, no, yun po ay tumutukoy sa talagang, kumbaga, kabuuan ng pagkakilala po ng Diyos sa atin. Ang sabi po ni Matthew Henry, even the secret sorrows of God's people are known to Him. Even the secret sorrows of God's people are known by Him. So wala po talagang At panguli po, hindi lamang I have seen, hindi lamang I have heard, hindi lamang I know. Kundi ang sabi po ng Panginoon, ang pang-apat po na comforting words na sinabi po niya sa pandinig ni Moses, alang-alang at sa kapakanan ng bayang Israel, I have come. Sabi niya nga po, I have come. Mababasa po natin yan sa verse 8. So mga kapatid, hindi lamang nakikita ng Diyos ang kanilang paghihirap, hindi lamang naririnig ng Diyos ang kanilang pagdaing, hindi lamang nalalaman ng Diyos, kundi ang Diyos ay kumikilos upang sila ay ialis sa kanilang napakahirap na sitwasyon. Kaya pagdating po ng verse 8, ang sabi po niya, I have come. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. This word, I have come, is a statement of a fulfilled promise. Nung sinabi po ng Panginoon that I have come, ito po ay isang uri ng pangungusap na nagpapakita ng isang katuparan ng kanyang pangako. When the Lord says, I have come, sinasabi niya mga sa Israelita, ito ang panahon, tutuparin ko ang aking pangako sa inyo. I have come is a statement of fulfilled promise. Maalala po natin sa Genesis chapter 15, verse 13 to 14. Sinabi ng Diyos kay Abraham, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 na taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. At pagkatapos po ng huling salot, alam natin ang pagkamatay ng mga panganay ng mga Egyptyo, maging tao at ang hayop. Exodus chapter 12 verses 51. Ano po ang mababasa natin doon? Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kanilang lipi. I have come is a statement of fulfilled promise. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. Bagamat it takes a long years. Pero tandaan natin, gaano man katagal, hindi po papayag ang Diyos na hindi niya tutuparin ang kanyang mga pangako. At yun po ang kanyang ginawa sa kanyang bayang Israel. That's why the word I have come, nang sinabi po ng Diyos, it is a statement of fulfilled promise. Pangalawa po, I have come is a statement that God has His own perfect timing for everything. Meron pong tamang panahon ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang atin pong timeline ay hindi po ayon sa timeline ng Panginoon. Ang atin pong panahon ay hindi po ayon sa panahon ng Diyos. Ang sabi ng Lord, if the time is right, I, the Lord, will make it happen. And after 400 years, after 154 years of oppression ng bansang Egyptyo sa Israelita, the Lord, sabi nga po, the fullness of time has come. Tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. When the fullness of time has come, in-execute ng Panginoon ang kanyang plano. Mga kapatid, same is true sa bawat isa sa atin. God will deliver us. Marahil hindi sa panahon na atin pong iniisip at inaakala. Pero tandaan niyo po, ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay ililigtas ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay punong-puno po ng mga talata na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos, His incredible power to save and deliver us from our troubles. Ang isa pong talata, awit 34 verse 17. Sabi po ay ganito, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Awit 50 verse 15, kung kayo may bagabag, ako lagi ang tawagin, kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupulihin. I have come.
Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi lamang po sa mga pagsubok, sa suliranin niya tayo kayang iligtas, kundi higit sa lahat, iligtas tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan sa impyerno sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong. And that was the great deliverance na atin pong naranasan bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kung yun nga nagawa ng Diyos, na iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan bunga ng ating mga pagsuway at kasalanan, gaano pa kaya ang ating mga paghihirap na atin pong nararanasan? God is able to deliver. Nasabi po ng Panginoon, I have. Sabi niyo nga po sa inyong katabi, I have. I-execute po ng Panginoon at darating po, ililigtas po tayo ng Panginoon sa lahat po na. Bilang pagtatapos, mga kapatid, mga magulang, hindi ko po alam kung ano po ang inyo pong mga pinagdaraanan. Marahil po, some of you today, facing battles. Marahil po ang iba po sa inyo, may mga pasan-pasan na bibigat po na suliranin. Maybe you're struggling sa inyong karamdaman. O kaya naman ay financial hardship. Maybe you've been praying. It seems God isn't listening. Parang hindi naman yata nakikita. Pero nais ko pong ipaalala sa inyo. At ito po ang nais sabihin sa inyo. Kung meron man po kayong mga pinagdaraanan sa kasalukuyan, I have seen. Kita ko. I have heard. Naririnig ko ang inyong paghihirap. And I have. Gagawa ko ng paraan to deliver. Let me end with this quote. Sabi po ng isang quote, do not worry. God never blind, never deaf, and never silent. Sees, hears. Ulitin po natin. Sabi po, do not worry. God is never. Ibulag ang Diyos. Never deaf to your prayers. Hindi siya bingi, mga panalangin. And never silent to your. Hindi siya natik sa kapaitan na nararamdaman. Nakikita niya, naririnig. Kubang tayo pong lahat ay yumuko sa kataong ito. Kataong po ito mga kapatid, meron po kayong mga dadaanan. Not give it to. And why not allow the Lord to comfort us this comforting word? Tuko po natin, ibigay po natin sa Panginoon ang lahat po ng mga nararanasan po natin, karamdaman, problema, suliranin, mga panalangin na napakatagal nang hindi tutugon, bigay mo yan sa Diyos. Sabi ng Panginoon, nalalaman. Lord, salamat po sa thank you for very comfort, Panginoon. Alam po namin, Lord, na nagbibigay sa amin hope, kaaliwan, patuloy na pagtitiwala. Ginoon, pagpalain mo po ang mga salita mo po na amin pong nagsamasamahan, pag-aralan at pakinggan. Dalangin, patuloy po itong baunin ng aking kapatid. Sa mga panahon na maaring payagan mo po na makaraan. Iba't iba pong mga hirap. Maalala po nila ang na nagsasabi. I have heard. Tayo po ang lahat ng papuri sa pong ito. Sa tanging pangalan. Gandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon.
Manalangin. Aming Diyos, dumating comfort at Lord sa Lord. Morning po. Po ako magpipreach. Come before God. Ako naman po na idulog. Ahayag naman. Tanaw po. Kahit po. You are awesome. Marvelous. Wonderful. You are beautiful. Glorious. All the things that you have done are. You are holy. Holy. Seated on your throne. Highest heaven is your throne and the earth is you are in charge. You are. Ay lamang po. Lahat ng hing sa lahat din naman po ng gawa po kapahayagan mo po sa aming maraming seksyon at pagkaling sa pagbibigay kalutasan sa lahat ng suliran sa pagkatagpo lahat ng
totoo, minsan ang nabibilang lang namin yung mga prayers namin na hindi mo tinutugon. Nakakalimutan po namin mga bagay at napakaraming bagay na ibinigay mo sa amin at paranas mo sa amin, hindi na. Pagkat ikaw ang aming ang mapagmahal na hindi marunong magkaising bagay. Tanggapin mo po ang sama-sama naming pagpapasalamat maging sa aming mga anak, sa mga kapatid na sumapit sa kanilang arawan. Salamat. Maging sa mga kapatid po naming sumapit sa anibersaryo ng amat. Bagong na talaga po namin at idinadalangin sila bagong taon. Tuloy ka pa po nilang maranas. Katulad po ng aral na aming napakinggan pa pong mahayag sa kanila. At patunayan mo po Diyos, harapat nilang daan po naming talaga sa iyo, of course, ang bagong langin po namin ng patuloy at lubos ang paghahari at payagan mo pong ang buhay namin. Reflect ang iyong katapatan, pag-ibig at ang iyong kalinga. Payagan mo pong mabuhay po kami sa kabanalan. Tumatalikod, lumalayo, nandidiri, iniiwanan ang mga kasalanan at mga karamihan. Mga bagay, ugali, kilos at pagpapasya na hindi po magbibigay karangalan. Pagpalain mo po ang mga paghahanap buhay na gagawin. Pagpalain mo po ang mga paglalakbay na magaganap. Pagpalain mo po maging ang mga pag-aaral. Pagpalain mo po ang iba't ibang mga aasikasuhin at iintindihin. At patunayan mo po sa bawat isa. Kung ang iyong bugtong na anak hindi kayang sa bawat isa. Muli po, Ama, maraming tayo lamang po talaga ang pagsamba. Lamang po. Sa pangalan po ng aming salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami po ay tinipon mo upang sama-samang sa iyo. Kami na naririto sa bulwagan at sila nakasama at kaisa po na. Laki po nito ang pakiusap at panalangin. Kami pa samantalang pagtatapos, pwede po bang paghiwa-hiwalayin mo kami sa ilalim ng iyong basbas at pagpapala sa pagtataas ng kamay? Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, pagtatagumpay ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi na Amen at Amen. Magandang umaga po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kulang po kayo para sa ilang mga pahayag, pagbati at pagbabalita.
Good morning po ulit sa bawat isa. So, reminder lang po para sa mga kabataan na naririto po. So, nalalapit na po yung natin, yung local camp. So, this coming September 14 to 15 na po ito. And yung registration po natin is until today na lang po. And kailangan po na makapag-fill up na po kayo sa mga hindi pa po nakakapag-reg sa ating registration form. Ang registration form po natin ay naka-Google form po, nakasend po ito sa GC ng Kabataan. And ayun po, ang registration po natin para sa ating mga YWAP na members po is 200. And yun po, para po sa ating sa project po na is sa project po, free lang po ito. So nasa form na po yon. I-click nyo na lang po yung free doon if member po kayo ng ating project. And para sa ating mga member po ng F1, 150. And para po, kasi meron po tayong bring one each one po. So kailangan meron po tayong mabibring. It's either friend po natin, classmate po natin. And ang bayad naman po sa kanila is 100 pesos lang po. So kailangan po natin ng registration para po sa ating mga food po. So para po sa mga parents din na naririto, paki-remind na lang po ang ating mga anak na makapag-register na po. Dahil hanggang today na lang po kami tatanggap. Thank you po. Sige po. Tayo po lahat ay tumayo at wag po nating hayaan na hindi po natin makamayan ng ating mga kapatid. Sige po. Sige po, Sunday. Jesus sa buhay ko.